Kumusta mahal na mga mangangalakal? Kasama mo ang Analytical Community System, Guru Markets. Magsimula tayo sa ilang buod ng impormasyon tungkol sa kumpanya. Kung kinakailangan, maaari mong i-pause ang video. Iminumungkahi naming tingnan ang bawat tagapagpahiwatig ng kumpanya ng mas malapit. Ngayon ay ihahambing namin sa iyo ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya. NerdWallet, Inc. Ticker, LRAL. Ang pagsusuring ito ay batay sa impormasyon noong Mayo 24, 2025. Sa pamamagitan ng pag-uri Guru Markets Corporation NerdWallet, Inc., nabibilang sa subkategory. The Internet, 72 organisasyon ang lumahok sa paghahambing, ito ay napakakinatawan. Titingnan natin ang mga huling solusyon sa pagtatapos ng video na ito. Pangkalahatang marka para sa kumpanya, 7 sa 10 puntos. Average na marka para sa subkategory, 3.3 puntos. Kung titingnan mo ito ng malawak, sa loob ng balangkas ng stock market sa kabuuan, makikita natin na ang average na resulta para sa buong merkado sa kabuuan ay 1.7 puntos. Laban sa marka ng kumpanya na 7 puntos NerdWallet, Inc. Paghahambing ng paggalaw ng presyo ng stock ng isang kumpanya NerdWallet, Inc. at mga subkategory na kumpanya. Makikita natin na sa nakalipas na 12 buwan ang stock NerdWallet, Inc. nagpakita ng dynamics na minus 24.3%. Laban sa dynamics ng presyo para sa subkategory na 9.1%. Market capitalization ng isang korporasyon NerdWallet, Inc. nagkakahalaga ng $0.78 bilyon. Na may capitalization ng subkategory na $12,485 bilyong dolyar. NerdWallet, Inc. may bahaging 0.006%, isa ito sa napakaliit na kumpanya sa subkategory. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay $0.21 bilyon. Na may capitalization ng subkategory na $1,089 bilyong dolyar. NerdWallet, Inc. bumubuo ng bahagi ng 0.01%. Paghahambing ng mga bahagi ng merkado at halaga ng libro, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi NerdWallet, Inc. sa subkategory sa kaso ng market capitalization assessment ay 0.006%. Ang halaga ng libro ay 0.017%. Na 217% higit sa bahagi ng market capitalization. Pagtatasa ng bahagi ng kumpanya sa market at capitalization ng balance sheet ng subkategory, mabuti 1 point. Ang nasuri na organisasyon ay may mga obligasyon sa utang na 0.006 bilyong dolyar. Ang mga pananagutan sa pananalapi sa pag-book ng capitalization ay bumubuo ng 2.7% ng kapital ng kumpanya. Pagtatasa ng antas ng mga obligasyon sa pananalapi ng kumpanya, napakahusay, 2 puntos. Ang price-to-earnings ratio ng kumpanya ay 26.6. Na may average sa subkategory na 27.7, ito ay 5% mas mababa kaysa sa subkategory. Market price-to-earnings ratio kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, good, 1 point. Ang tubo sa huling 12 buwan ay $29 milyon. Ang mga pasulong na kita para sa susunod na 12 buwan ay pansamantalang tinatantya sa $50 milyon. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang ratio ng presyo sa kita ng kumpanya ay 1.1. Ang average ng subkategory ay 6.4, na 83% mas mababa kaysa sa average ng subkategory. Pagtatasa ng presyo sa merkado sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 1 puntos. Ang kita sa huling 12 buwan ay $730 milyon. Ang inaasahang kita para sa susunod na 12 buwan ay inaasahang magiging $130 milyon. Pagtatasa ng inaasahang mga numero ng benta sa hinaharap kung ihahambing sa mga numero sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos.
Ang marginality ay 4% na may average para sa subcategory na 22.8%. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average na subcategory at pagganap ng kumpanya ay 18.8%. Pagtatasa ng marginality kumpara sa mga indicator sa subcategory, passable, 0 points. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga empleyado sa subcategory ay 0.027%. Na 350% higit sa bahagi ng market capitalization. Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng organisasyon ay katumbas ng $1,206,000 at sa subcategory ay mayroong $5,224,000. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subcategory at mga indicator ng organisasyon ay 76.7%. Pagtatasa ng halaga ng kapital sa merkado bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subcategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang dami ng tubo sa bawat empleyado ay $45,400 na may average sa subcategory na $187,100 at ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subcategory at performance ng kumpanya ay 76%. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subcategory, passable, 0 puntos. Ang kita ng kumpanya sa bawat empleyado ay $1,131,000 sa subcategory na $819,000. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subcategory at pagganap ng kumpanya ay 38%. Mga benta sa bawat marka ng empleyado kumpara sa subcategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang dami ng mga transaksiyong ibinebenta ay 7.4%. Na may average para sa subcategory na 1%. Ito ay isang tagapagpahiwatig ng panganib ng isang maikling pisilin. Teknikal na tagapagpahiwatig REHA 14 na nagpapakita ng antas na 54% para sa kumpanya NerdWallet Inc. Samantalang sa subcategory ang RC level, 14 na, ay 55%. Ang kasalukuyang presyo ng stock ng kumpanya ay humigit kumulang $10.53. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay nasa paligid ng $15.34. Ang aktual na presyo at pagtataya ng pinagkasunduan ay humigit kumulang 46% ang pagitan. Pumunta tayo sa talahanayan ng mga order na magagamit mo, ang link ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng order ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyon na dati nang ginawa sa isang partikular na season ng sistema ng impormasyon sa pagsusuri ng Stock Guru Markets. Ang pag-access sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas, link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagtatasa ng kumpanya NerdWallet Inc. Sistema ng impormasyon at sanggunian Guru Markets ang sumusunod na desisyon ay ginawa. Magbukas ng buy trade sa $10.52 kada share. Bukas ang deal dahil medyo mataas ang rating ng kumpanya. Ang pagtatasa ng kumpanya ay isinagawa gamit ang diskarte sa pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 12 oras 26 minuto. Ang stop loss ay nakatakda sa 8.78. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Sa kasong ito, automatikong naayos ang order sa pagtatapos ng session sa Hunyo 23, 2025 o sa huling araw ng trabaho bago ang petsang ito. Ticker, NA, ay magiging isang countervailing sell order. Ang video sa deal sa pagbabalance ay may publish na o na-publish na sa channel na ito. Sa kaso ng pagsasara ng isa sa mga order, ang paunahing o pagbabalanse. Isa pang order ay sarado sa huling presyo. Salamat madla sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng sistema ng tulong mula sa Guru Markets.